Isang mapagpalayang araw po. Nandito naman po tayo sa ating channel, Lakdan MD. Ipagpaumanhin niyo po, medyo tumagal-tagal po ulit bago po tayo nakapag-upload, no? Medyo nitong mga nakaraang holiday po ay may mga inasikaso po tayo. Okay, so sa ngayon po, bago po tayo tumuloy, shout out po kay Miss Melay, no? Sa aking batchmate, no? Miss Melanie Danan, no? Shoutout din kay Sir Eman Prods, no? Kay Mr. Emmanuel Prodigo ng Elegant Security Agency. Shoutout din kay Roger Cabil, okay, sa dati kong kasamahan sa CMP Federal, at shoutout din sa aking pamangkin, no? Kay Jackie, no? At shoutout na rin kay JP, no? Lakdan. Okay. Shoutout din kay Joel Tayaban, no? Security Officer ng Festival Mall, dyan po sa may Alabang. Okay? So, tinatanong niya kung saan daw makakabili ng revised penal code. So, marami po yan, sir, sa mga bookstore, no? Dyan po sa National Bookstore, Rex Bookstore, no? Yan, nagpangalan na po tayo, no? So, shoutout din sa iyo, SO Tayaban, at sa iyong mga kasama dyan sa Festival Mall, no? Yung mga gwardiya po ng Festival Mall, dyan po sa may Alabang. Okay. Ang tatalakayin po natin ngayon, medyo mahalaga po ito, lalo na po sa mga nagsisimula bilang mga security guard, no? At, of course, dun din po sa mga nagre-renew po ng lisensya. May mga, bagamat dun po sa part po ng kliyente, no, especially po yung mga HR personnel, marami pong mga nagtataka bakit po karamihan po ng mga gwardiya ngayon, pagka nagsasubmit po ng requirements, wala na pong NBI clearance, no? So baka po na itatanong po ninyo, no, sa part ng agency naman po, alam po nila yan, pero sa part po ng mga kliyente, no, nagjo-duty po yung mga gwardiya, no, mga client representative, yung mga security supervisor o security manager ng mga kliyente na hawak po ng mga agency, especially po dun po sa mga HR staff, HR personnel, no, HR department ng mga kliyente, ng mga kumpanya. Baka po nagtatanong kayo, bakit wala na po dun sa basic requirements yung NBI clearance? Okay? So, yan po ay sasagutin po natin ngayon. Of course, sa pagsagot po natin, meron pong kaakibat na mga probisyon, no, doon po sa Republic Act 11917. Okay? So, una, doon po sa Rule 7, no, of course, book 1, no? So, sa book 7, Rule 7 po, nakalagay po diyan, no, yung basic requirements. Okay? So, nakalagay po yan sa Rule 7. Okay? So, ano pong sinasabi ng Rule 7 dyan? So, Rule 7, Standard Qualification and Documentary Requirements. So, yan po ay Rule 7, Section 16. Standard Qualifications of unless-P applicant, no? And Documentary Requirements. So, ito po, new application. So, sabi rito, qualification. So sabi dyan, legal age. So pag sinabing legal age sa batas, 18 years old, pataas. Okay? Filipino citizen, physically and mentally fit, good moral character, must not have been convicted of a crime or offense involving moral turpitude. So ito po yung mga grave offenses, no? So droga, mga capital offenses, no? Murder, rape, mga ganyan. Yan po yung mga moral turpitude. Must have completed the necessary pre-licensing training program. Okay? So, PLTC nung araw, PLTP ngayon. Okay? So, ngayon, ano yung documentary requirements dito? Of course, birth certificate issued by the Philippine Statistics Authority, no? PSA. Medical certificate, no? So, of course, may fit to work dapat na nakalagay dyan. Neuropsychiatric evaluation result. So, recommended from the PNP, Health Service or PNP accredited neuropsychiatric test and evaluation center, no?
So, duly validated by the PNP Health Service. Okay? So, drug test result. So, dapat negative, no? So, from DOH Accredited Drug Testing Laboratory Center or the PNP Forensic Group. Okay? So, number 5, National Police Clearance and Certificate of Completion for Pre-Licensing Training Program. So, ano pong napansin nyo rito? Wala na po yung NBI clearance. Okay? So, sa halip po na NBI clearance, ang ipinalit po ng Philippine National Police, ng SOSYA, Supervisory Office for Security Investigation Agencies, ang pinalit po nila ay National Police Clearance. So, hindi na po NBI clearance. Okay? Kaya po dun sa mga kliyente, sa client side, no, yung mga HR department or personnel manager ng mga kliyente, hindi na po prerequisite ang NBI clearance sa security license. Kasi po, yung National Police Clearance ay technically katumbas po yun ng NBI clearance. No? National scope din po ang saklaw nun. Okay? At saka sa totoo lang, bago ko po kumuha ng NBI clearance, may mga hinihingi pa po sila dyan. Okay? So, hinihingan sila ng barangay, valid ID, or what, no? So, kaya po, yun po yung pagkakaiba in terms of requirements, yun po yung pagkakaiba ng Republic Act 11917 ngayon kumpara po sa Republic 5487 dati. Okay? So, wala na pong NBI clearance. Hindi na po prerequisite ang NBI clearance sa pagkuha po ng security license. Kaya dapat po, sa hiring po natin, i-update din po natin yung proseso. Huwag na po nating, kumbaga, kasi pares lang naman yung function, yung degree o yung ano ng NBI saka National Police Clearance. So, yun na po ang ano ngayon. Hindi po pwedeng hindi natin tatanggapin yung security personnel dahil walang NBI clearance. Sala po yun sa Republic Act 11917. Ngayon, dito po, additional po, dito po sa Rule 26, no? So, meron pong distinction dito. Kasi sabi ron sa Rule 7, legal age, di ba? Sabi ron sa ano. So, dito po, sa Rule 26, additional qualifications and documentary requirements for issuance of LESP to specific category of security profession. Dito po sa Section 79, security or watchman. Kasi baka mamaya may nalilito. No? Security guard. Ito security or watchman. Ito po ang ano niyan, distinction niyan. The following are the additional qualifications and documentary requirements for LESP, security watchman. So, sabi rito, number 1, must be a graduate of high school from any DepEd recognized secondary school, whether public or private. And number 2, must have finished the pre-licensing training course, PLTC. Yan po yung qualifications. Documentary requirements, high school diploma or its equivalent. No, pwede kasing ALS yan, Alternative Learning System. No? So number 1, high school diploma or its equivalent. And number 2, certificate of completion of the required course. Ano yung required course? PLTP, Pre-Licensing Training Program. Dito po sa Section 82, nakalagay po rito security guard, LESP for security guard. No, sabi diyan, the following are the additional qualifications and documentary requirements for LESP standard security guard. Tapos may open close parenthesis po diyan sa 1197 na armed. Ibig sabihin, pag ikaw ay ang lisensya mo ay security watchman, no, hindi ka pwedeng magsukbit ng baril. Okay? Kasi dito sa security guard LESP, qualification po rito, must be at least 21 years old. Ibig sabihin ko, magsisecure ng license ay 18 years old, 19 years old, or 20 years old, or below 21 years old, ang makukuha po niyang lisensya ay security watchman. So, pagka ganun po, hindi po siya pwedeng magsukbit ng baril or ng firearms. Okay? Kasi maliwanag po yung sinasabi ng 11917, Section 82, Rule 26. Qualification sa security guard.
Standard Security Guard, no? LSP, no? Qualification. Number 1, must be at least 21 years old. Okay? Must be a graduate of high school from any DepEd recognized secondary school, whether public or private. Yan yung number 2 qualification. And number 3, must have finished the pre-licensing training program or pre-licensing training course, PLTC. Okay? So, documentary requirements, ganun pa rin. Birth certificate issued by PSA, no? High school diploma or its equivalent, and PLTC certificate, no? So, original or authenticated copy or photocopy. Okay? So, yan po yung basic sa security guard tsaka watchman. Yan po yung standard qualification and basic requirements. So, inuulit po natin, wala na po dyan yung NBI clearance. Okay? Kaya dun po sa mga naghahanap pa ng NBI clearance, okay, pagdating po sa security, hindi na po required na hanapin pa yan. Kasi po, hindi po yan prerequisite sa pagsisecure ng license. Yung National Police Clearance po, katumbas na po yan ng NBI clearance. Yan po, inuulit natin, ha? Kasi minsan, may mga dyan na sayang naman, no? Nag-a-apply na sa inyo, ini-endorse na sa inyo, nag-a-apply na, ayaw nyo pantanggapin kasi walang NBI. No? Hindi na nga po yan required sa mga security personnel. Pangkalahatan po yan, no? Hindi na po required yan. Okay po? So, yan po yung mga pagbabago under Republic Act 11917. So, sana po may napulot po kayo rito, no? Especially sa client side, no? Para na po, ginawa po natin to para hindi na po nahihirapan, no? Wala na pong mga usap-usap, hindi na po nahihirapan din yung mga gwardiya, no? Yung mga private security professional. Kasi kaya po tinanggal ng tinanggal ng PNP para hindi na po burden kasi ang dami pong requirements na sinisecure ng isang security professional bago po makakuha ng lisensya. So kaya para mabawasan po, inalis na po dyan yung NBI clearance kasi same function, no, same purpose yung NBI saka National Police Clearance. Parehas lang po yun. No? Pagkakaiba lang po, yung NBI ang nag-i-issue National Bureau of Investigation. Yung National Police Clearance ang nag-i-issue, of course, Philippine National Police. Pero parehas po yan, national po ang saklaw, ang scope. Okay po? So, muli, maraming salamat po. Stay safe, be alert, and be aware.